Sabay-sabay po tayo. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ay mabuti. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha. Sabay-sabay po tayo. Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok namin na iyong pinahihintulutan sa buhay namin, salamat, Panginoon, dahil sa mga pagsubok na ito, tumitibay ang aming pananampalataya. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Panginoon, isang pagsintang wagas ang awit na nais naming ialay at ibalik sa iyo. Nais po naming pasalamatan ang lahat ng pagsubok na ibinibigay mo, inaalaw mo sa buhay namin. Dahil sa pagsubok na ito, Panginoon, naririto pa rin kami, nakatayo sa harapan mo, hindi dahil sa sarili naming lakas, hindi dahil magagaling kami, kundi dahil ikaw ang Diyos namin. At sa iyo nanggagaling lahat ng kalakasan namin. Sa kabila ng kahinaan namin, Panginoon, sa iyo kami aasa. At ikaw lang ang patuloy naming papupurihan, luluwalhatiin at pasasalamatan sa lugar na ito at sa buhay ng bawat isa. Sa iyo lahat ang papuri, Panginoong Yesus. In Jesus' name, we praise you, we honor you. Amen and amen. Di ko kayang isipin
praise and worship team for the wonderful praise and worship. So, ayan po. So, let's proceed to our announcement. May mga announcement po ba tayo dyan? Ayan. So, ministry volunteer. So, ayun po. So, our church need ministry volunteer. So, we need ministry volunteers. Please approach your cell leader sa mga interested po na makapasok po sa ministry po natin, no? So, and now, excited na ba kayo na makinig at matuto sa salita ng Diyos ngayong hapon na ito? Amen. So, this afternoon, we are incredibly blessed to have a servant of God who has prepared a fresh message just for us. Let us open our hearts and minds to what the Holy Spirit has for us. Our speaker this afternoon, he is our JCM Valenzuela lead pastor, Pastor Godfrey Verbosidad. Kanta na yon. Voltes 5, di ba? Sino yung hindi nakakaalam ng kanta na yon? Kasi Margo. Masyado ka pang bata, Margo. YouTube din. Di ba? ano. Yung Voltes 5, so isa siya sa mga lumang cartoons na napanood ko. 1970s pa yun eh. Di ba? Alam ba, nung nag-martial law, sige, kailan po ang martial law, mga kapatid? 1972 hanggang 86. Okay. Galing ni Ray, di ba? So, 1972 hanggang 86. Alam nyo ba na bandang Voltes 5 dito sa Pilipinas? Di ba, isipin niyo yung buhay ng mga tao na hindi alam yung Voltes 5, 1972. So, di ba? So, bakit ko sinasabi yun? Di ba, nakikita nyo, kung mapanood nyo yung Voltes 5, unang-una nilang si Voltes 5, kalas-kalas. Tama? Kalas-kalas na ano? Kalas-kalas sa sasakyan. Tama? So, meron silang kalaban, may dumating na kalaban, tapos pinuntahan nila, akala nila, nung lumipad si Voltes 5 ng kalas-kalas, matatalo na nila. Okay? Kaya lang, hindi nila naisip na meron pa pala. Bakit? Kasi si Voltes 5, nung sumigaw si Steve ng Let's Bolt In, ano nangyari? Naging malaking robot. Diba? Ibig sabihin, meron pa palang upgrade si Voltes 5 bukod dun sa kanyang upgrade na natanggap na nung sila ay na-meet na si Voltes 5. Sabihin, sila ay tao, YouTube na lang yung Voltes 5 sa mga hindi makagits ng Voltes 5, okay? Sila ay tao, nagkaroon ng magandang sasakyan, na yung sasakyan nila, nagiging isang robot. So, upgrading, okay? Ganon din tayo sa buhay natin, okay? Walang connection si Voltes 5 sa mga buhay ninyo, okay? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na merong palaging upgrade sa buhay ninyo na minsan, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, hindi natin na-utilize. Diba? Kaya minsan, nagtataka tayo, bakit kaya hindi ko maranasan si Voltes 5 sa buhay ko? Bakit kaya parang lagi akong talunan? Bakit kaya parang lagi akong struggle? Ba't parang wala akong victory sa aking buhay? Baka mamaya, nakasakay ka lang sa mga sasakyan ni Voltes 5. Hindi mo pa makuha yung talagang robot na Voltes 5. Okay? Patay mo na ng konti. Ito medyo malamig eh. Hinahangin yung ano ko eh. Pakita niyo yung belt ko eh. Patay mo na. Okay, very good. Maraming salamat po sa aking mahal na pastora at sa nag-iisang asawa ng aking buhay. Amen. So, asan ba ako? Voltes 5. Ano sunod doon? Okay. So, hindi natin may utilize yung upgrade na doon sa ating buhay. Bakit? Sa ating mga Kristyano, sino bang upgrade sa buhay ninyo? Okay? Sino bang upgrade sa buhay? Tingnan mo yung katabi mo, baka nag-asawa ka, na-upgrade ka. Tingnan mo. Baka yung asawa mo ang upgrade sa iyong buhay. Amen ba? Nung ikaw ay na-meet mo yung asawa mo, na-upgrade ang sakit ng ulo mo. 'Di ba? Na-upgrade ang sama ng loob mo. Pwedeng ganon. 'Di ba? Nung na-meet mo yung asawa mo, na-upgrade ang pagmamahal niya sa iyo. Amen? Amen. So, di ba, pwedeng upgrade eh. Pwedeng tao ang iyong upgrade. Okay? Pwedeng tao ang upgrade.
pwede mong i-upgrade yung cellphone mo. Sino po sa inyo naka-iPhone 17? iPhone 16? Jelly, ano yung iPhone mo? 13. Mark, ano yung iPhone mo? 15. Meron ba tayong iPhone 15? Mike, ano yung iPhone mo? Si Ella? 15? 16? Wow, pinagpala talaga ito si Rafaela eh. So iPhone 16, yung iPhone nga, iPhone ko nga, iPhone X eh. iPhone X, biro mo sa 16. So pa-upgrade ng pa-upgrade. Magkakaroon pa rin ng mga panibagong model. Sa buhay natin, dapat pa-upgrade tayo ng pa-upgrade. Okay? Hindi ka dapat, yung kinilalagyan mo ngayon, dapat ibayad sa susunod na taon. Okay? Meron talaga tayong dapat upgrade sa ating mga buhay. Bilang Kristiyano, ano ang upgrade sa iyong buhay? Okay? Alam naman natin to. Ang upgrade sa ating mga buhay ay si Jesus. Jesus is the greatest upgrade that could happen in our life. Diba? Meron ako slide na nun. Jesus is the greatest upgrade of our life. Ayan, the greatest upgrade of our life is Jesus Christ. Nung na-meet natin si Jesus, siya ang pinakamatinding upgrade sa ating buhay. Amen? Nung tayo ay na-born again, nung tayo ay nakilala natin si Jesus, siya ang greatest upgrade sa ating buhay. And binigay niya sa atin ang greatest gift. The greatest gift that we have received is eternal life through Jesus Christ. Yan ang pinakamagandang regalo at pinakamatinding regalo na na-receive natin. Okay? Kaya ang title ng message na to is Unlocking the Greatest Upgrade. Sabi nga sa inyo, si Jesus ang greatest upgrade sa ating buhay. Pero minsan, baka mamaya, hindi natin nararanasan madalas si Jesus. Okay? Baka sa buhay natin, meron tayong mga instance sa si Jesus, parang kilala lang natin si Jesus, pero hindi siya gumagalaw sa ating buhay. Di ba? Pakita mo yung next slide. But somehow, in our lives, we are experiencing Jesus in a very limited way. Why? Bakit kaya? Di ba? Meron tayong mga hindi maranasan sa buhay natin kahit naniniwala na tayo kay Jesus. Bakit? Jesus is not enough? Hindi ganon, mga kapatid. Jesus is enough. Jesus is the greatest upgrade that has happened in our lives. But somehow, in our lives, we're experiencing Jesus in a very limited way. Why? Yun ang tanong. Kasi si Jesus, meron pa siyang na-unlock sa ating mga buhay. Okay? So, kinakailangan, makita natin sa ating mga buhay kung ano yun. Di ba? The Word of God, next slide please, the Word of God is the key in unlocking our ultimate upgrade. If you want to experience Jesus more in your life, unlock the Word of God in your life. Kinakailangan itong Biblia na to, hindi lang ito display sa inyong mga bahay. Hindi lang ito display sa ating mga buhay. Hindi lang ito nakadisplay sa ating mga altar. Ito dapat ay binabasa natin. Okay? Bakit? Kasi nandito ang susi para maranasan natin ang mas matindi si Jesus. If Jesus is our ultimate upgrade, the Word of God is the key on unlocking our ultimate upgrade. Jesus is the greatest upgrade, and the Word of God is the key in unlocking our ultimate upgrade. Why? Because Jesus and the Word of God is one. Okay? Sabi sa John 1:1, nandiyan ba? John 1:1, sabi rito. Merkahan ko na to eh. In the beginning was the Word was God, the Word was God, and the Word was God. Okay? Jesus and the Word of God is one. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And in John 1:14, nakalagay doon, the Word became, ano sabi? Flesh, and dwelt among us. That Word is Jesus Christ. Okay? If we are to unlock the greatest gift, if we are to unlock the greatest upgrade in our life, that is Jesus Christ, we must learn Him, we must understand Him, we must discover Him in the Bible. Okay? And if we want to experience Him more, dapat maranasan natin na buksan, basahin, at sumunod sa mga nakalagay dito sa ating Biblia. Okay? Bakit? Kasi meron mga pinapagawa. Meron mga pinapagawa sa atin ng ating Biblia. Okay? Gusto kong i-refresh. Pagbalaw mo burrito, lakas. Gusto kong i-refresh ang ating mga memorya, lalo na yung mga nag-encounter nung huli. Okay? Sino po sa inyo sa mga nag-encounter nung huli ang makakaalala ng ating verse for the encounter nung huli, lalo sa mga delegates? Maalala niyo ba? Sige.
Basta sa Bible yun. Di ba? Sa Bible yan. Okay? Ang verse natin nun ay John 5 verse 6. Ang sabi ron, do you want to get healed? Okay? Pero ang text ko ngayong araw na ito ay manggagaling sa John 5, 8 to 9. So, susundan natin. Susundan natin yung word na yun. Para lang makita nyo yung context, pakita natin yung John 5 verses 2 to 7, nakalagay dyan. Now there in Jerusalem by the sheep gate a pool in Aramaic called Bethesda, which was, ano ba yan? 5-roofed colonnades. In this lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. So, doon daw sa pool na yon, parang sa sheep gate sa pool, merong mga nakahiga, merong mga nakatambay, merong mga nakastay na invalids. Ibig sabihin na invalids, invalido, bulag, ano ba yung lame? Hindi makagalaw, paralisado, bingi at iba pa. So lahat na may kapansanan, nandoon. One man was there, was been invalid for 38 years. 38 years na siyang invalido. When Jesus saw him lying there and knew that he has already been there a long time, he said to this man, do you want to be healed? The sick man answered him, Sir, I have no one to put me into the pool when the water up while I am going another steps before me. And in John 5 verse 8 to 9 nakalagay dyan, Jesus said to him, get up, take up your bed and walk. And at once the man was healed and he took up his bed and walked. Now that the day was the Sabbath. Okay, so mas nagigets natin kung ano yung nangyari nun. Merong isang tao, 38 years na siyang invalido. 38 years na siyang walang upgrade. 38 years na siyang stagnant sa kanyang buhay. Kung ikaw ay stagnant na sa ating buhay, baka mamaya, hindi mo palang sinusubukan si Jesus. Okay? Nung sinubukan ko si Jesus, nung pinili ko si Jesus para maging upgrade sa aking buhay, I experienced the greatest gift na ibinigay sa akin, that is eternal life, and I understood Him more, and I experienced Him more sa aking buhay. Dito, pag tinignan mo yung pag tinignan mo tong verse na to, bakit gumaling? Ano ba yan? Bakit gumaling yung 38 years na invalid? Biro mo 38 years na invalid, ha? Kung sino ba 38 na rito? Kapatid? 48 ka na eh. 38. Wala bang 38 sa inyo? 37. 37 ka na, Jen, ha? 37 ka na rin, April? 37 ka na ba? Okay, 37. So, at least meron, kung ikaw, ano ba? 37 years ka nang nakahiga lang. Okay, bawa ganito, pero mga ako niyan, junior. Bawa ganito, 37 years kang 37 years kang nakahiga dito, sabihin natin sa ganito. Buti lang may dalang ganito si junior. Bakit basa, pre? Ganyan. Halimbawa, ganito yung setup eh. Di ba? So, nandyan siya, nakahiga siya dyan, ayan yung pool. Ayan yung pool, ha? So, nakahiga siya dyan. Isipin nyo, nandyan siya. Isipin nyo yung mga 37 years old, nakahiga dyan. 37 years in his life, nakahiga lang siya dyan. Hindi siya makagalaw. Sorry. Ano kayo, no? Excited kayo, no? That's 37 years. 38 years siya. Hindi siya makagalaw, nakahiga lang siya. Isipin mo, paano yan nagsi-CR? Paano yan kumakain? Paano yan nagbibihis? Lahat ng paano maiisip mo dyan. Paano iinom? Paano magsi-selfie yan? Di ba? Hindi ko basta lahat ng paano maiisip mo dyan. Di ba? Hindi siya makagalaw. But, when he met Jesus, unti-unti nagbago yung buhay niya. And when was the time na na-upgrade yung buhay niya? When Jesus said to him, nung sinabi sa kanya na Jesus, marami na sinabi sa atin si Jesus, pero hindi natin maranasan kasi hindi natin binubuksan ang ating Biblia. This is the place where all Jesus said, kung saan nakatago ang lahat ng Jesus said. The Word of God, ito yung lugar, ito yung libro, ito yung buhay na salita ng ating Panginoon na kung saan mararanasan natin ang salitang Jesus said. And this man, 38 years, ang sabi sa kanya ng Lord, get up, take up your bed, and walk. Di ba? Sabi, do you want to get healed? And he was healed instantly by when he heard the Word of God. Because the Word of God is the key to unlocking our ultimate upgrade. And the Word of God makes us experience Jesus more. Amen? At ano bang ginagawa? Ano bang ginagawa ng Word of God? The Word of God, number one, it moves us.
Di ba? Dapat napapagalaw tayo ng Word of God. Ang sabi sa verse 8a, get up. 38 years siyang nakahiga. 38 years siyang hindi gumagalaw dyan. At ang sasabihin ng Lord sa kanya, get up. It is the Word of God. It is Jesus only ang makakapagsabi sa iyo, get up. Kahit 38 years ka nang nakahiga. Kahit 38 years ka nang imbalido. Kahit 38 years ka nang hindi maagalaw. It is only Jesus and His Word that would make us move. Marami sa atin, di ba, marami sa atin gumagalaw pag inutusan tayo ng ating asawa. Amen? Amen! Lakas na amen mo, Joel. Lakas din amen ng MC natin. Di ba, marami sa atin gumagalaw pag inutusan tayo ng asawa. Bakit? Kasi siyempre, ang utos ng asawa sa atin ay parang diamante na talagang tinatago natin sa ating mga puso. Amen? Okay. Sinusunod natin yan. Napapagalaw tayo yan. Kahit sabihin mo, sumagot ka na, utusan ka na asawa mo, hugasan mo yung plato. Sige, mamaya ng konti. At sumunod ka. Mamaya nga lang konti. It still moves you. The Word of God still moves us right now. When the Red Sea moved, di ba, anong sabi ng Panginoon nun? Nagpapanik na si Moses. Sabi ng Lord sa kanya, bakit ka nagpapanik? Stretch out your hand. Di ba, nung tinaas ni Moses ang kanyang hand, when mayroong staff, nahati ang Red Sea. It was moved by the Word of God and by the power of God. When Jesus was tempted, 40 days, ang sabi doon, binibigyan na sa kanila, demonyo lahat sa kanya. Ang sabi doon, man does not live by bread alone, but with every word that comes out from the Word of God, from the mouth of God. It moves us. The Word of God should move us towards closer sa ating Panginoon. Di ba? And the Word of God should take us out of this mat. Di ba? Nakalagay sa verse, get up, take out this mat. Ang tawag dito mat, sa Tagalog, banig. Okay? Sa ibang salin, palit. Di ba? Sabi sa ESV, palit. Sabi sa NKJV, palit. Sa iba mat. The Word of God should move us. Kinakailangan napapagalaw tayo nito. Napapagalaw tayo nito towards something greater. Sa inyong mga buhay, hindi ko alam kung anong iniutos ng Panginoon sa inyo. Okay? Sigurado lahat tayo, meron tayong inutos sa atin ng Panginoon na dapat nating magawa, pero minsan hindi natin magawa. Di ba? Dahil hindi tayo naniniwala minsan sa salita niya. Hindi tayo naniniwala na kaya niya. Pero I am a living testimony, di ba? That the Word of God moves us. Okay? Hindi naman ako mapupunta rito kung hindi dahil sa salita ng ating Panginoon. And, number 2, the Word of God molds us. Ibig sabihin, inaano tayo nito? Ano sa Tagalog ng mold? Sinishape tayo nito. Para tayong mga paso, mga vase na minomold ng ating Panginoon. At ang sabi diyan, take up your mat. Ibig sabihin, meron ka dapat tanggalin sa buhay mo. If you want to be molded by the Lord, if you want to be molded by Jesus Christ, kailangan meron tayong i-take up sa ating mga buhay, meron tayong mga tanggalin to experience that upgrade sa ating mga buhay. If you are having difficulties, di ba? Having difficulties sa magbasa ng salita ng Panginoon, kinakailangan ikaw ang mag-adjust, hindi mag-a-adjust sa ito. Okay, hindi mag-a-adjust sa atin ang salita ng Panginoon, tayo ang mag-a-adjust sa Kanya. Tayo dapat ang merong iniiwanan para magkaroon tayo ng oras sa salita ng ating Panginoon. Itong taong ito, na sinabi niya sa sinabihan ng Panginoon, get up, take up your mat. Sabi ko sa inyo, 38 years siya nakahiga rito. Kanina niyo pa siya nakikita. Di ba? Kanina niyo pa siya nakikita nakahiga dito. 38 years na siyang nakahiga. At ang sabi ng Lord sa kanya, get up. Ibig sabihin, in verse 9, tumayo. Di ba? Tumayo. And in verse 9 sabi ron, he was healed, he took up his mat, and walked. Di ba? It molds us. Kinakailangan, kung tayo ay nagpapamold, tayo magpashape sa ating Panginoon, meron dapat tayong tinatanggal sa ating mga buhay. Amen? And lastly, the Word of God, the Word of God maintains us. Sino sa inyo may maintenance na? Maintenance, high blood, CLD, diabetes. Nahiya ka pa magtas ng kamay. Ano ba mini-maintain niyo yun? High blood, diabetes, sipon, di ba?
Vitamin C. Sino nag-vitamin C lagi? Ako, nag-vitamin C ako lagi. Fish oil. Wala na? Ako lang talaga hindi healthy sa simbahan na ito eh. Di ba? So marami tayong mga maintenance, di ba? Ganon din sa ating Panginoon. Ano ang maintenance mo? Pag ikaw ay Kristiyano, ano ang maintenance mo? Ang maintenance mo dapat ay ang salita ng Panginoon. Itong vitamins mo. Di ba? You will walk in Christ if you have the Word of Christ. Di ba? If you are in depth of the Word, if you are in depth and you understand deeply the Word of Christ, then you will walk in Christ. Kaya sinabing walk dyan eh. Di ba? Yung walk na yan, tumayo, lumakad, magpatuloy. Makakapagpatuloy lamang ang isang Kristiyano kapag siya ay aral, kapag siya ay alam, kapag siya ay nabubuhay sa salita ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ito yung fuel natin, ito yung gas natin. Di ba? Kung tayo sasakyan, tayo Kristiyanong sasakyan, itong salita ng Diyos ang ating fuel. Ito yung nagpapaandar sa atin, ito yung nagpapanatili sa atin, ito yung nagpapa-move forward sa atin. And in verse 9, pag tinignan mo, sabi diyan, and at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now the day was Sabbath. This mat, mga kapatid, nakita nyo kanina pa, di ba? This mat is a symbolism of your past, of our past. Bakit? This mat was a prison to that man. Ito ay naging kulungan dun sa tao na yun. Biro mo, 38 years siyang nakahiga dito, 38 years siyang nabubuhay dito. And when Jesus said to him, get up, tumayo ka dyan, take up your mat. Pwede naman get up and walk na lang eh. Di ba? Nung pinagaling si Jesus, pwedeng get up and walk. Pwedeng iwanan mo na itong mat na to. Hindi. Jesus said to him, get up, take up your mat and walk. Why? Because Jesus wants to destroy the tangible reminders of our past. Di ba? And He wants to identify us with Him. Okay? Jesus wants to destroy the tangible reminders of our past. And He wants us to identify with Him. Because, di ba, lahat ng naniwala sa Kanya, binigyan niya ng pagkakataon na maging anak niya. Okay? Tayong lahat ay anak ng ating Panginoon. Marami sa atin, mga kapatid, marami sa atin hindi ganong maranasan si Jesus sa ating buhay dahil sa salita niya. Okay? Hindi natin ganong maarok niya, ganong maintindihan ang salita ng Panginoon. Hindi po mali iyon. Okay? Pero I pray that you make the decision right now. We make the decision right now to understand, to live, di ba? To live according to His Word. Because this, mga kapatid, unlocks Jesus more in our lives. Kung meron tayong mga hindi pa maranasan sa ating mga buhay, sa buhay ni Jesus, hindi tayo maranasan sa ating mga buhay, in Jesus Christ, baka mamaya kulang tayo sa pagbabasa nito. Di ba? Kulang tayo sa pagbabasa nito. Nasabi ko sa inyo nung the past few messages, pwede kayo mag-start ng devotion. Once a week muna, pwede. Okay? Hanggang magpatuloy ka na magpatuloy, hanggang maging twice a week, hanggang maging thrice a week, hanggang kayanin mo na araw-araw nagbabasa nito. Hanggang hindi mo na kaya na mabuhay nang wala ang salita ng Panginoon. Amen? Dapat ganun ang dapat ganun ang atake natin, dapat ganun ang attitude natin, dapat ganun ang ating Panginoon. Wala ba? Sa salita ng ating Panginoon. The Word of God is essential to our upgrade. Tandaan po natin yan. The Word of God is essential to our upgrade. If we want to continue upgrading, we should immerse ourselves, we should upgrade, and we should immerse ourselves in the Word of God. Why? Because the Word of God is alive and active. Okay po? Is alive and active. If the Word of God worked then, it will still work now. Okay? Makita nyo dito sa salita ng Panginoon, ang dami pong kwento rito na gumalaw ang Panginoon. Amen? Ang dami pong kwento rito na gumalaw ang Panginoon. Bakit hindi gagalaw ang Panginoon ngayon? Kung ginawa niya noon, bakit hindi siya gagalaw ngayon? Di ba? Baka hindi naman Panginoon nag-adjust eh. Hindi naman salita niya nag-adjust. Tayo po dapat ang mag-adjust dyan. And I pray, and I know, and I'm 100% sure, if we align ourselves with the Word of God, if we align ourselves with Jesus, we will experience the living Word that is Jesus Christ. Amen? In 2 Timothy 3:16, nakalagay dito, ito rin yung upgrading natin sa ating mga buhay. How do you upgrade through the Word of God? Sabi rito, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting,
and training in righteousness. Lahat ng, sabi dyan all, lahat ng salita ng Panginoon ay galing sa Panginoon. Amen? Lahat ng salita ng Panginoon ay galing sa Panginoon. And it is useful. Ito po ay may gamit. Sabi rito, it is useful. Ito ay manual. Mga kapatid, ito ay manual. Di ba? May nakita na, sino nakabili ng ventilador? Meron na, di ba? Pagkabili ka ng ventilador, tama na. Very good, Ruth. Nakabili ng ventilador. Yung ventilador nga, may manual eh. Ang dali-dali nilang gawin yun eh. Yun yung G Life, may manual. Pindutin mo lang on yun eh. Di ba? Sino ba sa inyo nagbabasa ng manual? Pag medyo mahirap, pag gagawa ka ng aparador, magbabasa ka ng manual. Di ba? Ganun din. Para tama yung ginagawa natin. Pag nagluto ka ng sinigang, ano una mong gagawin? Sabaw ba agad? Sabaw ba agad pag sinigang? Ano una? Ano una, Joanna? Pag sinigang? Sabaw nga agad. O, tama pala ako. Sabaw agad. Iba na lang lutuin natin. Sabaw ba agad pag sinigang? Di ba? Iba, ginigisa. Iba, ginigisa yung sibuyas saka. So merong step by step. Tama? Di ba? Yun ang gusto kong sabihin. Pagluto ko ng sinigang, may step by step na na proseso para maging sinigang. Di ba? Sabi ni Melvin kanina, yun daw, ano yung sabi ko kanina, yung tinola, misa daw papaya, sayote, misa daw pakwan. Pakwan sa tinola. Ano tawag doon? Tinolak. Tama? Tinopak. Meron palang ganon. Sabi nito, paano pag sinigang na? Sinigang, tapos may pakwan. Ano? Sinapak. Di ba? Sabi ko, may ganun ba? Yun ang, hindi ko alam kung pwede yun. Hindi ko alam kung nasa YouTube ba yun, na Google ba yun, hindi ko alam. Pero, may problema na yun. Pag yung sinigang mo, may pakwan. Diba? Hindi natin alam, di ba? Pero, kung tayo, sa buhay natin, bilang Kristiyano, hindi nagiging katulad ni Jesus, merong problema yung proseso. Okay? May problema yung upgrading. Baka mamaya, hindi natin na-unlock si Jesus sa ating mga buhay dahil hindi tayo nagkakaroon ng panahon sa salita ng ating Diyos. At sabi diyan, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Lahat ng salita ng Panginoon ay galing sa Panginoon and is useful for teaching. Number 1, sulat niyo ito mga kapatid, teaching to inform. Okay? Teaching to inform. Dumadami ang kaalaman mo kapag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Amen? Dumadami ang kaalaman mo. Sino ang pumatay kay Goliath? Si David. Tama. Sino ang pumatay kay Saul? Si Goliath. Patay na nga si David. Pinatay ni David. Sino ang pumatay kay Saul? Di ba? Yung mga army. Tama. So, saan nagtago si David? Sa cave, di ba? Gumagaling yun, di ba? Saan pinanganak si Jesus? Sa Sabsaban. Tama. Sino ang nanay ni pangalan nito? Nakalimutan ko. John the Baptist. Si Elizabeth. So, alam natin yan. Bakit? Kasi pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, dadadagdagan ng ating informasyon. Okay? Teaching to inform. Okay? Rebuking. Ano ba ibig sabihin ng rebuking? Ibig sabihin nun, nakikita natin yung ating mga mali. Okay? Rebuking to be reformed. Okay? Teaching to inform, number 1. Rebuking to be reformed. Ibig sabihin, tayo ay namumold. Tayo ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay, nare-rebuke tayo at nalalaman natin kung ano ang tama. Correcting to not conform. Okay? Meron tayo alam sa ating mga buhay na akala natin tama, pero by the Word of God, nakikita natin na itatama pa pala tayo. Okay? Teaching to inform, rebuking to reform, correcting to not conform, and training to transform. Okay? Training in righteousness to be transformed sa ating mga buhay. Kinakailangan nagkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay kung tayo ay nabubuhay na ayon sa salita ng Panginoon. In short, upgrading. Okay? In short, kung tayo ay na kay Jesus at kung tayo ay nabubuhay sa salita ng Panginoon,
tayong lahat dapat ay nagkakaroon ng upgrading sa ating mga buhay. And if not, mga kapatid, bakit hindi ko maranasan? Bakit parang wala akong upgrading? Baka mamaya kulang ka dito. Baka mamaya kulang tayo rito, mga kapatid. So dapat nagkakaroon tayo ng mga ng panahon talaga, spending our lives, spending time para dito sa salita ng ating Panginoon. Para kanino? Tingnan mo, in verse 17 nakalagay diyan, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. We all are servants of God. At tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon so we may be equipped for every good work. What's the good work? The good work, syempre, is to win souls and to make disciples. Diba? At yung iba pang mga mabubuting bagay, mabubuting gawa na pwede nating gawin sa ating buhay. Diba? So, every good work, we are upgraded. Diba? We are upgraded to do every good work. Tignan mo yung sarili mo, mga kapatid. Isipin mo yung unang-unang attend mo rin sa JCM Valenzuela hanggang ngayon. Pag naisip mo yung unang attend mo, nakaupo ka lang dyan, hindi ka nangingiti, alam mo lang na pogi yung pastor hanggang ngayon naman. Amen? Hanggat may nag-amen, hindi tayo hinto sa ganyan. Di ba? Alam mo lang na pogi yung pastor, pero hanggang ngayon, nakikita mo na may natutunan pala ako sa pastor na pogi. At least, lumalalim tayo sa ating Panginoon. Pag tingnan mo yung unang attend mo, sobrang laki na ng pagkakaiba mo mula noon hanggang ngayon. Amen? And praise God, kahapon, mga kapatid, nagkaroon tayo ng baptism sa ating mga kasama din simbahan. And praise God po, kasi nakita natin na sila po ay nag-step forward. But they step forward and chose Jesus sa kanilang mga buhay. So they will be equipped for every good work. That's upgrading sa ating mga buhay. Yung baptism, upgrading yan sa ating mga buhay. Ilan po sa atin, nandun po sa ano na yan, sa baptism na yan. Sabi ko sa inyo kanina, the Word of God moves us. Di ba? The Word of God, second, molds us. The Word of God, ano pa? Maintains us. Sabi ko sa inyo kanina, maintains us. Di ba? Mula pa lang nung umpisa, in Genesis 1:1, ang word ng Lord, minintay na tayo nito. Di ba? Napagalaw nito ang Red Sea. Di ba? Napababa nito ang apoy sa buhay ni Elijah. Man does not live by bread alone. Apostle Paul, dala-dala niya ang salita ng Panginoon para ipakalat at hanggang ngayon, nasa atin ang salita ng ating Panginoon. At ang magandang balita rito, mga kapatid, kung nasa yung salita ng Panginoon, mini-maintain ka nito. Amen? At i-maintain nito kahit yung anak mo. I-maintain nito kahit yung second generation mo pa. I-maintain nito yung third generation mo. I-maintain nito yung buong bloodline mo. Bakit? In Isaiah 40 verse 8, nakalagay dyan sa aking pagtatapos, the grass withers and the flowers fall, natutuyo lahat, but the word of God endures forever. Amen. Tumayo po tayo lahat ngayong araw na ito. I know that the word of God will endure your bloodline. It will endure your generation. It will endure in your life, in your sa buhay ng anak mo ngayon, sa buhay ng anak ko, sa buhay ng mga anak natin, sa buhay ng mga maging anak na anak natin, mga apo natin, di ba? Hanggang mga apo mo sa tuhod, apo mo sa talampakan. It will endure because He is the greatest upgrade in our life. Jesus is the greatest upgrade of our life, and the Word of God is the greatest, unlocks the greatest upgrade in our lives because it makes us understand Jesus more. Diba? At kung gusto natin mas maintindihan pa, kinakailangan magsaliksik tayo, mamuhay tayo talaga sa salita ng ating Panginoon. Amen? So tayo manalangin ngayong araw na ito. Panginoon, as we are getting upgraded, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, dahil alam namin na binigyan mo kami ng manual, Panginoon. Binigyan mo kami ng direksyon, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na ma-upgrade, Lord, yung aming buhay, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, na iyong salita. Oh God. And I pray, Panginoon, that when we experience Jesus, nung unang kami po ay nakatanggap sa iyo, Panginoon, patuloy kaming ma-upgrade nito, patuloy kaming mabago nito, Panginoon, at hinuhugasan kami, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. We thank you, Jesus, because we know, Lord, that you and your word is one, Panginoon. And you are the one, Lord,
that makes us, Lord, taught. You teach us, Lord, to inform, O God. You rebuke us, Lord, to be reformed. You correct us, Lord, to not conform, O God. And you train us, Lord, to be transformed sa aming mga buhay, O God. We thank you, Lord, because the Word of God moves us, Lord. Dinadala kami nito, Lord, sa next level ng aming buhay, O God. Sa hindi pagkakasala, Panginoon, sa pagtalikod sa kasalanan at sa paniniwala sa iyo, Panginoon. Minomold kami nito, Panginoon, ng panibagong karakter, O God, being Christ-like sa aming mga buhay, O God. Iniiwan namin, Panginoon, ang old self, the old nature, Panginoon, to be new in Christ, Lord. And it is maintaining us, Panginoon, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, Panginoon, hanggang sa darating na bukas, Panginoon, hanggang sa mga anak ng aming mga anak, O God, hanggang sa dulo ng daigdig, Panginoon, i-maintain kami nito, Panginoon. Because the Word of God is alive and active. In Isaiah 40 verse 8, Panginoon, it endures forever, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, that we experience, Lord, your upgrade sa aming mga buhay, Panginoon. Pahalagahan namin, Lord, sa aming mga devotion. Pahalagahan namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. Itago namin ito sa aming mga puso, kagaya ni David, O God. And I pray, Panginoon, all of us here, sa mga nanonood sa live, sa amin po dito sa simbahan, Panginoon, may we experience you, Panginoon. And may we experience, Lord, yung sinabi mo sa Psalms, O God, goodness and mercy, Panginoon, will follow us, Lord, all the days of our lives, Panginoon. Through you, Panginoon, we have, Lord, the victory, Lord. And through your word, Panginoon, we have the direction, we have the system, we have the process how to be victorious, Panginoon. Buksan mo po palagi, Panginoon, na aming puso, aming isip, Panginoon, at ang aming buhay, Panginoon, para tanggapin ang iyong salita at ang iyong presensya at ang banal na Espiritu, Panginoon, ang magtuturo sa amin, Lord, ng mga dapat tayong matutunan nung araw na iyon, Panginoon. Maraming pong salamat. Ngayon pong araw na ito, Panginoon, we thank you, Jesus, for the baptism kahapon, O God. We thank you, Lord, for the planning, O God. And we thank you, Jesus, because we know, Panginoon, dinadala mo kaming lahat sa another level of faith to upgrade our lives, O God, through your word, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, thank you, Pastor Godfrey Berbusidad, for a timely and wonderful message for this afternoon. So, praise God po, no? Sino po ang upgraded na or excited na ma-upgrade? Amen po ba? Yan, amen. So, praise God at tayo po ay dadako sa another upgrading sa ating buhay. Ang isang part ng upgrading natin kung saan ito po ay ang ating tithes and offering. So before that po, no, ay allow me to share this po, no. So may tanong po muna ako. Ano po, pag tinanong po kayo ng Lord kung anong gusto nyo, ano po yung unang maisip nyo? Or ano yung sabihin nyo sa Lord? Yan. Sino po dito yung ano? Lord, pera, Lord, pera. Ayan. Pag tinanong kayo ng Lord kung ano ang gusto nyo, kahit ano, isipin nyo kung ano yun. Meron po sa Bible, character sa Bible, tinanong siya ng Lord kung ano yung gusto niya. Diba? Pero ito po yung naging sagot niya. So sino pong nakakilala kay Solomon po? Yan, Solomon, anak ni David. Diba? Sabi ng Lord sa kanya kung anong gusto niya at ibibigay ng Lord yun sa kanya. Sabi po sa 1 King chapter 3 verse 9, ang sagot po ni Solomon kung ano po yung gusto niya na hingin sa Lord. Ito sabi niya po, "Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great people of yours?" So si Solomon po, ang hiningi niya po sa Lord, yung wisdom po. Diba? So ako kasi kung ako po tatanungin, ang sasabihin ko talaga sa Lord, pera eh. Lord, onting ano. Diba? Pero, diba, Solomon knows his priority. Diba? Bukod sa kayamanan or anuman, ang isip ni Solomon, yung priority niya, ano ba yung priority ni Solomon that time? To govern the people of God. So, imbis na kung ano yung hiningi niya sa Lord, yung wisdom. Diba? Pero, dahil hiningi ni Solomon yung wisdom, the Lord, please, diba?
and answer his prayer. Sabi po sa chapter 12, diba, at dahil pinili mo ang wisdom, diba, I will give you what you ask for. I will give you a wise and understanding heart such as no one else had ever will have. Sa verse 13 po, sabi po doon, and I will also give you what you did not ask for. Ba? Riches and fame. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. So, praise God po kasi God knows and give what you ask for. Amen po ba? Alam ng Lord kung ano po ang kailangan mo. At alam din ng Lord kung ano yung hindi mo kailangan. Ayan. So, mga binigay po kay Solomon. Good thing lang po, no? Ang Lord alam yung pagkakasunod ng pangangailangan natin eh. Opo. Si Solomon, ang kailangan niya, wisdom. Pero dahil wisdom yung inuna niya, which to govern his people, sinunod ng Lord yung riches and fame. No, na kailangan niya din. So sometimes, we just need to know our priority, which is God. And timely po, sabi ni Pastor kanina, diba, the Word of God will move us, mold us, and maintain us. Diba po? So sometimes we need to know our priority, which is God. So we are able not just to receive His blessing, but be a channel of blessing to everyone. Amen po ba? Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So know your priority and let God do the ultimate upgrading. Amen po ba? Upgrading that move us, mold us, and maintain us. So I invite everyone to please stand and let's declare our declaration. So let's declare as we give our wholehearted gift to our generous God, we are declaring for jobs or better jobs, profitable businesses, raises and bonuses, healing, restoration and protection, benefits, sales and commissions, settlements, interest and income, rebates and early return of investment, bills paid off, debt demolished, royalties received, saved families and loved ones, ripe harvest and lasting fruits, love for our community, and JCCM Valenzuela's multiplication. So tayo po ay magbigay. Ako'y sumamba, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hello. Ayan. Sige po, let's pray. Pag-pray po natin ang ating mga ikapo at offering, tithes and offering. Sige, let's pray. Father God, maraming po salamat. Unang-una po, Panginoon, sa inyong kabutihan, Lord God, at katapatan, Panginoon, sa aming buhay. Lalong-lalo na po pagdating sa finances, Lord God. We thank you, Panginoon, na itinuro niyo po sa amin, Panginoon, ang magbalik, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ng tapat. Dahil kayo po ay tapat, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na lahat po ng aming kayamanan or trabaho or source of income, Panginoon, ay galing sa inyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ito ay binabalik po namin ng buong buo, Panginoon, sa inyo, upang ito naman po, Panginoon, ay makatulong sa inyong simbahan, Lord God, at sa inyo po mga manggagawa, Panginoon. We thank you and we praise you, Panginoon, because never po kayo nagkukulang sa amin. And truly, you are a provider, Panginoon, sa aming pong buhay, Lord God. And we thank you, Panginoon, at continue to bless each one of us, Panginoon, na nagbigay ngayon. At sa mga hindi pa po, Panginoon, subukin niyo po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, Lord God, na makapagbalik po sila sa inyo, Panginoon. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so ngayon po, tayo ay 59. A total of 59 tayo lahat. Ang attendees natin ay 48. Wala po tayong VIP. Pero bago po tayo magtapos, dahil nga baptism kahapon, ayan. Sige po, meron po tayong certificate.
na ibibigay. Tinatawagan ko po si Pastor para siya po ang magbigay ng... Sige po. Pastor, hello po. Tayo po ay magsa-certificate. Ayan, so kahapon po, ayan, katulad po na sinabi ni Pastor, nagkaroon po tayo ng water baptism. Ayan. So may mga bininyagan po kahapon na baptize. Saan ba? Pastor, pabasa nga po ng certificate. Okay, so water baptism, certificate of water baptism, this certifies that your name was baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit at Haven Oasis Private Resort through JCM Valenzuela on this 4th day of July, 2026. So, gusto namin para pasalamatan yung Haven Oasis Private Resort sa pagpapahiram sa ating kanilang lugar, and we declare more blessings sa kanilang mga buhay, sa buhay ni Geraldine at ni Francis Oliveros. So, sige po, simulan natin. Again, sa una pong unang delegate natin na baptism, Joshua Nathaniel Antaso. Palakpakan natin. Sige po, next po, si Dayan Ramirez. Susunod po natin ay si Roderine Caro. Ayan. Next po, si Mike Jerome Tomas. Next po, si Virgilio Verzosa. Susunod po natin, si Dante Ramirez Jr. Jobert Manangit. Si April Olavario. Jenna Gabriel. Si Margot Romban. Isa na. At si Donna Pahe. Ayan. Congratulations po at tayo po ay mag-picture taking. Ayan. Hintayin po natin si Donna. Ayan. Si Ella daw. Oo nga. Wala. Ella, akit ka na rito. Oh, yung gumawa ng certificate. Oo. Alam mo na kasi. Ayan. Yan. Sige po. Congratulations po ulit. Ayan, sige po. So again, our attendance ay, meron po tayong 59 attendees po tayo ngayon. 44 attendees, 14 kids, at wala po tayong VIP ngayon. Pero okay lang, baka sa online meron po tayong bagong mga manonood. Ayan. So, ayun din po, tayo po ay nakapublic na rin no, sa Facebook. So, kung maaari, ayan, pwede natin i-share sa mga kamag-anak po natin, sa mga friends natin, ang live po natin. Sunday service live every Sunday. Ayan. So, ang ganda po ng na message ni Pastor bilang pagtatapos, no? Nagustuhan ko din yung the Word of God endures forever. So, tayo, actually, yung pinagaling ng Panginoon, minsan hindi lang ito tungkol sa sakit natin, no? Minsan ito ay tungkol sa mga kahinaan din natin sa buhay or mga continuous struggles natin. Pero sa nakita natin, no, sa message kanina, sabi nga ni Pastor, the Word of God moves us. So kinakailangan talaga na merong action sa atin. Hindi lang yung pinagpe-pray natin yung kagalingan, pero dapat
nagsisimula rin sa atin yung pananampalataya. Pananampalataya na tayo ay kikilos, pananampalataya na tayo ay magpapabago, tatanggalin natin yung mga dapat tanggalin, yung mga nagpapahirap sa atin. And even sa mga sickness, no, may sakit, huwag po natin alagaan yung mga karamdaman natin. Palawalaan natin na ito ay pinagaling na ng Panginoon. Minsan kasi pinaniwalaan na natin na itong sakit ay habang buhay na. Though may nararamdaman tayo physically, pero dapat spiritually, paniwalaan natin ito na tayo ay magaling na. Maaaring hindi gumaling sa atin, pero gagaling sa bloodlines nga natin. Hindi na ito mauulit pa. And yung huli, di ba? The Word of God maintains us. So walk with Christ. So kinakailangan tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Hindi tayo hihinto sa pinagaling lang ng Panginoon. Dapat tayo ay nabubuhay na magaling na sa Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo. At ipagdasal po natin ang ating pagtatapos. Sige po. Father God, we thank you, Lord God, and we bless your name, Panginoon. Truly, Panginoon, tunay na ikaw ay dakila, Panginoon. Nag-iisang Diyos po naming lahat, Lord God. Kayo po ay tapat sa aming buhay, Lord God, at tapat din po kayo, Panginoon, sa inyong salita, Lord God. Lord, sa araw na ito, Panginoon, napakarami po naming natutunan, Lord God, at paniwalaan po namin na sa bawat salita nyo, sa bawat pahina ng Biblia na aming mabasa, paniwalaan po namin ito, Panginoon, na ito ay buhay, ito ay galing sa inyo, at ito ay kayo, Panginoon. Maniwala po kami, Lord God, na sa lahat po na ibinibigay nyo, Panginoon, na salita sa amin, na ito po ay makakatulong sa amin na magbago, ito po ay makakatulong sa amin upang maintindihan na kami po ay pinatawad nyo na, ito po ay makakatulong sa amin upang magsimula ulit kasama kayo, Panginoon. And marami po salamat, Lord God, na patuloy po, Panginoon, ang pag-remind nyo sa amin. Tulungan nyo po kami. Teach us your ways, Panginoon. Lagi nyo pong ayusin ang aming mga puso't isipan sa araw-araw, Lord God. Ipaalala nyo, Panginoon, sa amin, Lord God. Kung kami man po ay yung unang nakakalimot madalas, Lord God. Kayo po, Panginoon, parati ang magpaalala sa amin kung gaano po kayo katapat at kung gaano po kayo kalaki ang pagmamahal nyo sa amin, Lord God. And now, to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before the glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Amen, amen. Muli po tayong pumalakpak sa ating Panginoon. At bago tayo umuwi, patuloy po nating aawitan ang ating Panginoon. Ayan. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat,
O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat po, Panginoon. Patuloy na magsasaya sa piling mo. See you next Sunday, everyone. God